Mga ka-crypto, pansin nyo ba kung gaano kabilis gumalaw ang market kapag pumapasok ang malalaking institution? Kapag may usapan tungkol sa liquidity, supply crunch, at saka ETF demand, ang lahat ng mata ay napapako sa isang asset na matagal ng underdog pero hindi sumusuko. At yan po ay walang iba kundi si XRP. At ngayong lumabas po ang pinakabagong bullish update ni Ginoong Jake Claver tungkol po sa XRP ETF, marami na naman sa market ang nagtataka. Baka ba ito na yung simula ng galaw na matagal nating hinihintay? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat punto para maintindihan natin kung paano po gumagana ang dynamics ng supply, bakit big deal ang OTC at paano po posibleng magbago bakit po ba posibleng mabago ng mga ETF ang paparating na buong ecosystem ni XRP. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng rising OTC demand para kay XRP. Kung baguhan ka sa ETF mechanics, kailangan mong maintindihan ang salitang OTC o over the counter. Dito po bumibili ang mga malalaking pondo o institutional players ng direkta. Hindi po sa mga public exchanges na katulad ni Binance o Coinbase. At ang tanong ay bakit? Para hindi po nila ma-trigger ang big price swings sa spot market or malalaking galaw. Imagine mo na parang wholesale buyers po sila, tahimik at steady, pero ang kanilang volume ay nakakayanig ng supply. Ayon po kay Ginoong Jake Claver, bago pa lumabas ang unang wave ng XRP ETF activity, may estimated na 1 to 2 billion XRP na nakapark sa OTC at saka dark pool channels. Kung tutuusin, para sa isang asset na may circulating supply na bilyon-bilyon, parang maliit lang yung numerong yan. Pero dapat po nating tandaan, hindi po ito tungkol sa total supply nito sa mundo, kundi sa liquid at saka accessible supply na kaya pong bilhin ng mga big players agad na hindi po gumagalaw ang presyo ng malala. Ngayon, ito po ang nakakabigla. Sinabi ni Ginoong Claver na ang mga ETF ay already eaten through about 800 million XRP. Ayan, at yan po ay sa sobrang iksing panahon. Yan. Kung tama po ang kanyang estimate, ibig sabihin ay halos kalahati o marahil ay halos buong natitirang OTC at dark pool supply na lang ang hindi pa nauubos. Kung nararamdaman po ninyo yung bigat ng statement na ito, oo, dapat talaga. Dahil kapag naubos po ang OTC at saka dark pools, wala nang choice ang mga ETF issuers at saka institutional buyers kundi dumiretso sa mga public exchanges. Kapag nangyari po yan, ang spot market ang magiging battlefield o labanan. Ito po ang part kung saan magkakaroon tayo ng problema pero opportunity po para sa mga traders. Kasi ang nabawas na supply, kahit hindi po dramatic sa unang tingin, ay nagiging powder. Yan, nagiging powder keg na pwede pong sumabog kapag walang makuha ang institution sa OTC. Ang konsepto po dito ay parang simpleng economics. Yan po ay limited supply, aggressive demand, inevitable price impact. Kapag lumipat na sila sa spot market, ayan, tayo mismo ang makakaramdam ng pressure sa price action. Kung tatanungin mo kung bakit hindi agad nila kinukuha kung bakit hindi po nila kinukuha sa exchange para mabilis, yan ay dahil ayaw po ng malalaking pondo ng slippage. Ang bawat milyong XRP na binibili po nila sa spot
ay nagtutulak po pataas sa presyo at nagbibigay ng signal sa mga retail na may nangyayari. Kaya bago po nila gawin ito, inuubos muna nila ang mga quiet channels. Pero ngayon, ayon po kay Ginong Claver, halos tapos na yung tahimik na parte. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto kung pumasok ang BlackRock, Vanguard at saka ang Fidelity. Dito po nagiging matindi ang narrative. Sabi ni Ginong Claver, hindi pa natin nakikita ang tinatawag niyang big dogs at the table. Ibig sabihin, nasa umpisa pa lang tayo. Yung mga existing na XRP ETF support ay hindi pa galing sa pinakamalalaking institution sa US. Kung iisipin natin, kung sila pa lang ang naglalaro, pero naka-absorb na po sila ng 800 XRP mula sa OTC reserves, paano pa kaya kapag dumating ang mga higante? Binanggit po niya isa-isa sina BlackRock, Vanguard at saka Fidelity. Hindi ito mga pangalan na basta na lang babanggitin kung walang dahilan. Ang bawat isa sa mga kumpanyang ito ay may history or kasaysayan ng malalaking ETF market. At kadalasan sila po ang gatekeeper ng institutional capital. Kung mag-file po sila ng spot XRP ETF, babago ang narrative hindi lang sa market sentiment kundi sa buong liquidity structure ni XRP. Isipin mo, ang tatlong higanting ito bilang tatlong higante sa isang maliit na mesa na may kakaunting pagkain. Pagdating nila, hindi na po sapat ang OTC na supply. Ang magiging source ay syempre ang mismong mga exchanges. At kapag nangyari po ito, hindi po yan subtle. Makikita natin ang konsepto ng force price discovery. May mga magsasabing overhype ito, pero ang market mechanics ay simple. Kung may demand waves na hindi po mababalansin ng supply channels, ang presyo ay aangat hindi dahil sa hype, pero dahil sa scarcity. Kapag sinabi po ni Ginong Claver na maaring maunahan pa ni XRP si Bitcoin sa bilang ng ETF products, ibig sabihin mas malaki siya sa value or halaga ni Bitcoin. Ibig niyang sabihin, ang institutional infrastructure ay gustong kumagat sa utility narrative ni XRP. Yung paggamit po niya bilang cross-border settlement asset ay hindi lamang po meme. Kung ang mga ETF issuers ay gusto nito, ibig sabihin ay may foresight po sila sa next decade ng digital finance. Ngayon ay may mga early signals na ba sa exchange activity? Ang pinaka-interesting na sinabi ni Ginong Claver ay ang case study po niya sa Kraken, kung saan nakapag-print sa XRP ng $91 all-time high, all-time local high. Yung iba ay nagtatawanan, sinasabing glitch lang. Pero para kay Ginong Claver, hindi ito random. Ibig sabihin nito ay kung paano kumikilos po ang market kapag napipilitang humatak ng supply sa open order books. Kapag wala pong liquidity sa OTC, nangyayari itong mga ganitong vertical spikes sa mga exchanges. Kaya hindi daw ito bug. Ito raw ay isang preview. Kung may mga traders na nagtataka kung bakit nangyayari ito, ganito po ang logic. Kapag pumapasok ang malalaking buyers na walang supply buffer, ang kanilang market orders ay sinusunog ang anumang sell wall na naroon. Hindi po nila gustong mangyari ito, pero walang alternatibo. Kaya ang mga candlestick ay parang rocket launch. Yung sinabi po ni Ginong Claver na many will be surprised kung magkatotoo ang kanyang outlook ay hindi po bravado. Yan ay reminder na marami sa market ay sinusuri sa XRP sa lumang lens. Nakikita nila ito bilang isang asset na stuck sa narrative, imbis na makita itong may bagong liquidity infrastructure na ginagawa mismo para sa kanya.
Kung tama po ang kanyang prediction, ang shift ng mga buyers mula sa OTC patungo sa public exchanges ay magiging turning point na hindi po binary. Hindi yung para bang switch lang. Ito po ay dynamic movement na magtuturong muli sa mga traders kung paano i-evaluate ang presyo ng XRP in real time. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung pinagsama mo ang 800 million XRP na kinain ng mga ETF sa OTC, ang posibilidad ng pagpasok ng BlackRock, Fidelity at Vanguard at ang historical signal ng Kraken Spike, malinaw po ang narrative. Hindi tayo nasa hype season. Tayo po ay nasa accumulation compression stage kung saan ang liquidity ay naghihintay sa institutional ignition. Kung mangyari po ang phase transition na yan, hindi po dramatic sa chart. Pero dramatic sa mga mata ng mga matagal nang naghihintay kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.